Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4131-4140. Kabanata 4131. Tumingin si James sa ibaba. Sa huli, dama po ang kanyang tingin sa isang sirang pormasayon. Paghakbang sa kawalan, naglakad siya pababa at lumitaw sa labas ng pormasayon. Nakatutok siya rito. Malalim ang pagkakabuo. Kahit na ito ay isang sirang pormasayon, mayroon itong kapangyarihang wasakin ang mundo. Kahit na ang isang quasi-akmin ay nakulong dito, siya ay papatayin kaagad sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. Gayunpaman, natutunan ni James ang Planet Desolation Formation Inscription. Naunawaan niya ang pinaka-primitive na anyo nito. Gaano man kalalim ang isang pormasayon, ito ay hinango mula sa pinaka-primitive na inscription. Ngayon, kailangan lang niya ng ilang oras para masira ang formation. Paano na? Masira mo ba ang formation? Habang nakatitig si James sa formation, may boses na nagmula sa likod. Hindi na niya kailangan pang lumingon para malaman na si Wotan iyon. Nagmamadaling lumapit si Wotan at humarap kay James. Magkatabi siyang napatingin sa pormasayon na nasa harapan niya. Sa kasamaang palad, ang pormasayon ay masyadong malalim para maunawaan niya. Pagtingin sa pormasayon sa harapan niya, ngumiti si James at sinabing, maaari kong sirain ang pormasayon, ngunit hindi tiyak kung ito ang palasyo ng habag sa pagbuo. By the way, sinulyapan ni James si Wotan at nagtanong, sino ang mahabaging daan na guro? Nalilito, tinitigan ni Wotan si James at nagtanong, hindi mo pa ba narinig ang tungkol sa mahabaging daan na guro? Umiling si James. Dahil hindi siya isang buhay na nilalang ng Greater Realms, paano niya malalaman kung sino ang Compassionate Pathmaster? Ipinaliwanag ni Wotan, sa totoo lang, hindi ko rin alam ang tungkol dito. Ang alam ko lang ay may ganoong kapangyarihan sa kasaysayan. Ang Compassionate Pathmaster ay umiral na matagal na ang nakalipas. Siya ay isang buhay na nilalang na ipinanganak bago ang Space Race ang namuno sa Greater Realms. Pagkatapos ng Space Race na dominado ang Greater Realms, nawala siya. Walang nakakaalam kung siya ay patay na o nakapunta na sa ibang lugar. Nakita lang ni Wotan sa mga sinaunang scroll ang talaan ng Compassionate Pathmaster, kaya hindi niya alam ang mga detalye. Hindi na nagtanong pa si James. Nagtanong muli si Wotan, gaano katagal pa ang kailangan mong sirain ang pormasayon? Bagamat makapangyarihan si Wotan, wala siyang gaanong alam tungkol sa mga pormasayon. Maaari niyang basagin ang mga normal na pormasayon, ngunit kapag nahaharap sa ganoong malalim na pormasayon, wala siyang pag-asa. Mga 10 taon, sagot ni James. Ang 10 taon ay ang 10 taon ng panlabas na kaharian. Kung gusto ni James na sirain ang formation, kailangan niyang gamitin ang time formation at unawain ang mga pagbabago sa formation inscriptions. Ang 10 taon ay hindi isang mahabang panahon. Hihintayin ko ang iyong magandang balita, sabi ni Wotan. Hindi nag-atubili si James. Sabay-sabay, naglagay siya ng time formation sa paligid niya. Pagkatapos ay sinimulan niyang maunawaan at suriin ang prinsipyo ng pagbuo sa time formation. Sa kabilang banda, hinintay ni Wotan si James sa parehong lugar. Sa isang kisap mata, 8 taon ang lumipas. Pinaghiwa-hiwalay ni James ang time formation. Ayon sa inisyal na pagtatansya ni James, kailangan niya ng 10 taon. Gayunpaman, natapos lamang siya ng 8 taon upang masira ang pormasayon. Tuwang-tuwa, nagtanong si Wotan, paano ito? Nasira mo ba ang pormasayon? Hindi dali-daling binuksan ni James ang formation. Hindi karaniwang tao si Wotan, kaya hindi sigurado si James na matatalo niya si Wotan. Kaya, kailangan nilang magkasundo sa paghahati ng mga kayamanan at pagkakataon. Saglit na nag-isip si Wotan bago sinabing, hindi pa natin alam kung Palace of Compassion na ba ang nabuo, ngunit kung lilito ang Palace of Compassion,
maraming powerhouses ang darating. Kung tayo ay magtutulungan, makukuha natin ang mga kayamanan. Alam ito ni James. Ito ay walang sinasabi. Wala akong kakayahang kunin ang mga kayamanan ng mag-isa. Ang bagay ay, paano natin hahatiin ang mga kayamanan? Bakit hindi natin pag-usapan ito pagkatapos nating mahanap ang palasyo ng pagkahabag? Tumingin si Wotan kay James, hinahanap ang opinyon ng huli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4132. Walang pakialam si James na makipag-alyansa kay Wotan dahil gusto rin niyang makipag-alyansa sa huli. Gayunpaman, bago sila mag-alyansa, kailangan nilang pag-usapan kung paano hatiin ang mga kayamanan. Pag-usapan natin kung paano hahatiin muna ang mga kayamanan. Sa pagtingin kay Wotan, sinabi ni James, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, ngunit mas mabuti para sa ating dalawa sa ganitong paraan. Paano kung hatiin ng pantay-pantay? Saglit na nag-isip, sinabi ni Wotan, pagkatapos lumitaw ang mga kayamanan, kunin natin ng patas ang kailangan natin. Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi. Ano ang gusto mo kung gayon? Sumagot si James, nasira ko ang formation, at tiwala akong masisira ko ang anumang formation sa Planet Desolation. Kaya, hindi patas sa akin ang paghahati ng pantay. Dapat kong kunin ang higit pa nito at piliin muna ang mga bagay. Tunay ngang malakas si Wotan, ngunit sa mga mata ni James ngayon ay isa lamang siyang palaban. Nang marinig iyon, napaisip si Wotan. Pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, tumanggo siya at sinabing, sige. Sumasang-ayon ako dito. Magkaroon tayo ng isang masayang pagtutulungan. Napangiti si James. Bilasan mo at buksan ang porma sayon, wika ni Wotan. Sa kabilang banda, ngumiti si James. Bakit ko bubuksan ang porma sayon? Kung bubuksan ko ang porma sayon, maaaring pumasok ang ibang mga nilalang. Papasok ako sa porma sayon kasama ka. Hinayla si Wotan, naglakad si James patungo sa formation. Lumitaw sa harap ng porma sayon, ikanaway niya ang kanyang mga kamay, at isang kakaibang inskripsyon na sigil ang lumitaw sa kanyang mga palad. Pumasok ang sigil sa porma sayon. Isang bitik ang agad na lumitaw sa porma sayon sa unahan nila. Hinayla ni James si Wotan kasama niya at pumasok sa crack. Napakalaki ng porma sayon, at maraming panganib sa loob. Gayunpaman, naunawaan ni James ang mga prinsipyo ng pagbuo. Habang naglalakad sa porma sayon, hindi sila nakatagpo ng anumang panganib. Maraming buhay na nilalang ang nanonood sa eksenang ito. 49 is too powerful. Nagawa pa niyang sirain ang formation sa Planet Desolation. Ngayon, 49 ay nagtatrabaho kasama si Wotan. Hindi ito magandang balita sa amin. Tama iyan. Kung nagtutulungan sila, sino sa Planet Desolation ang makakatalo sa kanila? Sa labas na kaharian, umuungal ang mga talakayan. Nang makita ang eksenang ito, ang mga buhay na nilalang ay naging puno ng pag-aalala. Samantala, pumasok na sina James at Wotan sa porma sayon. Pagkatapos nilang dumaan sa porma sayon, ilang sinaunang guho ang lumitaw sa kanilang paningin. Bago ang mga ito ay mga guho, at sa mga guho, ang mga gumuhong gusali ay makikita. Ginamit ni James si Zen para aiskan ang lugar. Sa mga sinaunang guho na ito, wala. Maging ang Empyrean spiritual energy ay natuyo. Nagpapalitan ng tingin, sabay na sinabi ng dalawa, wala lang. Ngumiti si James at sinabing, kung wala dito, pumunta tayo sa ibang lugar. Maghanap tayo ng bawat lugar. Sigurado akong mahahanap natin ito. Manamham. Tumanggo si Wotan. Pagkatapos, pinili ni na James at Wotan na umalis sa lugar. Pagkaalis nila sa formation, hindi sila nagtagal. Nagmamadali silang pumunta sa susunod na lugar na hindi nakita ni Zen. Sa panahong ito, maraming powerhouse sa Planet Desolation ang naghahanap ng Palace of Compassion. Lahat sila ay gustong makuha ang pamana na iniwan ng Compassionate Pathmaster. Gayunpaman, hindi nila naiintindihan ang mga porma sayon sa Planet Desolation sa lahat. Kahit na ang mga powerhouse na may mataas na kaalaman sa mga porma sayon ay hindi naiintindihan ang mga ito. Naintindihan ni James ang mga porma sayon dahil kaya niyang gawing rules ang lahat. Para sa kanya, lahat ng bagay sa langit at lupa ay maaaring maging mga tuntunin.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4133. Bukod dito, tinuruan din ni Soren si James ng ilang mahirap na inscription sa pagbuo. Si James at Wotan ay patuloy na naglakbay sa Planet Desolation. Sunod-sunod silang lumitaw sa mga sinaunang guho. Sa bawat oras na lumitaw sila sa isang sinaunang guho, gugugol si James ng ilang oras upang sirain ang Porma Sion. Sa isang kisap mata, nahanap na nila ang 10-10 sinaunang guho at nabasag ang 10-10 Porma Sion. Gayunpaman, walang anuman sa mga Porma Sion. Walang kahit isang disenteng elixir, pabayaan ang Palace of Compassion. Maraming nabubuhay na nilalang sa unahan. Sa tuktok ng isang bundok, tumingin si Wotan sa ibaba, at sa ilalim ng kanyang mga pandama, naramdaman niya ang isang malakas na Porma Sion sa lalim ng bundok kung saan maraming nabubuhay na nilalang ang nagtitipon. Ang mga buhay na nilalang na ito ay mga powerhouse, kabilang si Prinsesa Leilani ng lahing Anghel, Winston ng lahi ng Doom, at Sigmund ng lahing Diablo. Nakilala silang lahat noon ni James, ngunit may iilan na hindi pa niya nakikilala. Bagamat hindi pa niya nakilala ang mga ito, alam niyang nasa quasi-acme rank sila dahil makapangyarihan ang kanilang mga aura. Hinawakan ni James ang kanyang ilong at sinabing, "Ako ay mula sa human race. Nakuha ko ang mga kayamanan noong nakaraan, at gusto nila akong patayin. Kung magpapakita ako ngayon, iniisip ko kung sasalakayin nila ako." Mahirap sabihin. Tumayo sa tabi ni James, sumagot si Wotan, "Alam kong maraming lahi ang may sama ng loob sa human race. Masyadong malaki ang potensyal ng human race. Kaya, maraming lahi ang nagsisikap na puksain ang human race. Kaya naman tinatakan nila ang primordial realm of the human race at pinutol ang cultivation path ng human race. Dapat mong malaman kung gaano kalaki ang presyo na kailangang bayaran ng 10 great races kapag pinutol nila ang cultivation path ng human race." Nang marinig iyon ni James ay nagdilim ang kanyang mukha at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Balang araw, ang lahi ng tao ay babangon sa Greater Realms at sasakupan ang isang lugar sa Greater Realms. Naramdaman ni Wotan ang matinding pananampalataya kay James. Walang sama ng loob si Wotan sa human race, kaya inaliw niya, "Hindi kailangang magmadali. Marami kang potensyal. Kung hindi naputol ang cultivation path, isa ka sanang top powerhouse sa Greater Realms. Kahit ganoon, naabot mo na ang gitnang yugto ng Omniscience Path 7th stage. Napakahusay mo na." Sa pagsasalita tungkol dito, naisip ni Wotan ang Blithe Omniscience. Siya nga pala, ang human race ay may makapangyarihang signature skill. Ito ang Blithe Omniscience. Ito ay hindi mas mahina kaysa sa panghuling providence ng Planet Desolation, Primal Mantra. Sa pagkakaalam ko, ang Blithe Omniscience ay nasa mga kamay ng isang walang katulad na human race na powerhouse. Nang marinig iyon, napatingin si James kay Wotan. Tunay na may kaalaman si Wotan. "Huwag mo akong tignan ng ganyan," sabi ni Wotan, "hindi ito lihim sa Greater Realms." Nakakatakot si Soren noon. Nasa top 10 ang kakayahan niya sa Greater Realms at top 3 sa Chaos Sage ranking. Nangungunang 3 sa Chaos Sage ranking. Natigilan si James. Ang Chaos Gold rank ang may pinakamataas na awtoridad sa Greater Realms. Ang sinumang makapasok sa nangungunang 3 ng Chaos Sage rank ay dapat na napakalakas. Tama iyan. Nasa top 3 siya. Napakalakas niya. Siya ay nasa nangungunang 3 ng Chaos Sage rank at nasa Omniscience Path 9th stage. Ang kanyang katawan ay walang kamatayan. Walang buhay na nilalang sa Greater Realms ang makakapatay sa kanya. Ang mga nabubuhay na nilalang ay makakagawa lamang ng isang plano upang bitag at itatak siya sa isang Porma Sion, sinusubukang ubusin ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng paggamit ng Porma Sion. Hindi napigilan ni Wotan ang mapabuntong hininga. Pagkatapos, tumingin siya kay James at sinabi, "Hanggat papasok ka sa Omniscience Path 8th stage, pumunta sa santuwaryo ng Cloud Rays sa likod ng bundok, pumasok sa formation, hanapin si Soren, na nakakulong sa santuwaryo, at makuha ang Blithe Omniscience mula kay Soren, ang iyong kakayahan ay gaganda at ang human race ay babangon sa Greater Realms." Hindi tumugon si James sa sinabi ni Wotan. Nang dumating si James sa Greater Realms mula sa kanyang orihinal na mundo, nagpakita siya sa Porma Sion kung saan naroon ang nakakulong na si Soren. Gayunpaman, hindi nagtiwala sa kanya si Soren.
Ito ay dahil nilinang ni James ang chaos power ng Doom Race. Binigyan ni Soren si James ng isang gawain, at iyon ay ang hanapin ang 10 susi para buksan ang Porma Sion at palabasin siya. Pagkatapos, ibibigay ni Soren kay James ang Blight Omniscience. Nakuha na ni James ang Ket ng Cloud Race. Ang iba pang 9 na susi ay nasa kamay ng 9 Great Races. Ang pagkuha sa kanila ay napakahirap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4134. Binanggit ni Wotan si Soren. Makapangyarihan ang Omniscience Path ni James. Kung makukuha niya ang Blight Omniscience mula sa mga kamay ni Soren, magiging mas malakas siya. Gusto niyang makuha ang signature skill ng human race, Blight Omniscience. Pagkatapos linangin ang Blight Omniscience, bilang karagdagan sa kanyang Omniscience Path, ang kanyang kakayahan ay mapapabuti. Sa kasamaang palad, naging maingat si Soren. Mahirap makuha ang Blight Omniscience mula sa kanya. Lumitaw sa bulubunduking ito, pinagmasdan ni na James at Wotan ang mga buhay na nilalang sa lalim ng bulubundukin. Tara na, walang dapat ipag-alala, sabi ni Wotan, kung may mangyari man, we can face it together. Ngayon, nagsimula na ang free-for-all battle royale. Ang mga nabubuhay na nilalang ng Planet Desolation ay hindi magkakaisa. Hindi natakot si James. Nag-aalala lamang siya na pagkatapos makipagtambol kay Wotan sa interes ng mga benepisyo, sa kalaunan ay ipagkanulo siya ni Wotan. Kung kasama ni Wotan si James, hindi na kailangang matakot si James sa ibang powerhouses. Sa mga salita ni Wotan, panatag si James. Unang nagsalita si Wotan at tinungo ang lalim ng bulubundukin. Sa isang hakbang, narating niya ang lalim ng bulubundukin. Bagamat hindi pa dumarating ang kanyang katawan, malakas ang boses nito. Gaano kasigla? Dahil napakaraming nabubuhay na nilalang dito, dapat narito ang palasyo ng habag. Dahil malakas ang boses ni Wotan, libo-libong buhay na nilalang ang lumingon sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Pagkatapos, nakita nila si Wotan na naglalakad patungo sa kawalan. Sabay-sabay, nagdilim ang mga ekspresyon ng mga buhay na nilalang. Nakita nila si James sa likod ni Wotan, at tuluyang nagbago ang mga ekspresyon nila. Ang sabi ng chismis ay nakipag-alyansa si Wotan sa 49. Mukhang totoo ang chismis. Wala na tayong pagkakataon. Kung magkatrabaho silang dalawa, sino ang makakalaban sa kanila sa Planet Desolation? Maraming buhay na nilalang ang gustong umatras. Kung sila Wotan at James ay nakipaglaban dito, maraming buhay na nilalang ang mamamatay. Sa kabilang banda, si Leilani, Winston, at iba pang mga powerhouse ay may malubhang ekspresyon. Sa lugar na ito, libu-libong buhay na nilalang ang nagtipon. Dama po ang mga tingin nila kina Wotan at James. Inihahanda nila ang kanilang mga sarili at buong alerto kung sakaling magdesisyon sina Wotan at James na labanan sila. Gayunpaman, hindi sila sinalakay nina James at Wotan. Ang dalawa sa kanila ay may tiwala sa kanilang mga kakayahan, ngunit hindi sila walang ingat. Hindi sila magpapasimula ng labanan kapag libu-libong buhay na nilalang ang narito. Bumulong si Wotan kay James sa tabi niya, kung maaari, huwag kang mag-away dito. Subukang lumapit sa Porma Sion at mag-isip ng paraan para masira ito. Pagkatapos, pumasok sa Porma Sion at kunin ang mana. Sige, bahagyang tumanggo si James. Natapakan ng dalawa ang kawalan at naglakad pasulong. Sabay-sabay silang lumitaw sa langit sa labas ng Porma Sion. Dahan-daang bumaba mula sa langit ang kanilang mga katawan at panay ang paglapag sa lupa. Maraming buhay na nilalang ang nakapaligid sa kanila. Nang bumagsak ang dalawa sa lupa, agad na umatras ang mga nakapaligid na nilalang at gumawa ng isang malaking bakanteng espasyo. Sa dalawa, ang isa ay nasa nangungunang 10 ng Chaos Gold rank, at ang isa ay maaaring labanan ang higit sa 20 pag-atake ng isang quasi-Akmin. Pareho silang hindi mga taong ma-provoke. Iniskan ang kanyang paligid, naglakad si James patungo sa Porma Sion at lumitaw 10 metro bago ang Porma Sion. Nang malapit na siya sa Porma Sion, naramdaman niya ang malakas na pagbabago-bago ng kapangyarihan. Habang nakatayo siya doon, naglagay siya ng time formation sa paligid niya at nagsimulang tumuon sa formation. Nagsimula siyang maunawaan ang prinsipyo ng pagbuo.
Sinira niya ang isa sa mga inscription ng Pormasayon at ginawa itong pinaka-primitive na anyo bago ay extrapolate ang buong Pormasayon sa pamamagitan ng mga pagbabago sa inscription ng Pormasayon. Nakatayo si James sa parehong lugar nang hindi gumagalaw. Kaagad, nagsimulang mag-usap ang mga buhay na nilalang sa paligid niya. Ano ang ginagawa niya? Sinusubukan ba niyang sirain ang formation? Ang lahing tao ba na tulad niya ay may ganitong kakayahan? Napakalalim ng Pormasayon. Maraming formation masters na naruroon ang hindi mo-ari, kaya paano niya ito maiintindihan? Nagkaroon ng malalakas na usapan. Nang mapanood ni Leilani ang eksenang ito, hindi niya naiwasang sumimangot. Siya ang unang nakaalam tungkol sa ilang mga pangyayari. Bago pumasok si James sa Planet Desolation, gusto niyang matutunan ang mga formations ng Planet Desolation. Maaaring talagang pinag-aralan at naunawaan niya ang mga Pormasayon ng Planet Desolation at maaari talagang masira ang isang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4135. Bulong ni Leilani sa sarili. Kung masisira ni James ang formation, ang pagsunod kay James ay magbibigay sa kanya ng mas mataas na pagkakataon na makuha ang mana ng Compassionate Pathmaster. Nakakatakot ang mana ng isang admin. Kahit na ito ay nahahati sa maraming bahagi, ito ay maihahambing sa lahat ng mga pundasyon ng isang super lahi sa Greater Realms. Ilang sandali pa ay seryoso ang ekspresyon ni Leilani. Nag-iisip siya ng paraan para makipag-alyansa kay James. Tumingin siya sa paligid, tumingin siya sa mga tao sa paligid niya at pagkatapos ay kay Wotan. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, lumakad siya papunta kay Wotan at humarap sa kanya. Sinulyapan siya ni Wotan na may kalmadong ekspresyon habang walang pakialam na nagtanong, may kailangan ka ba? Napangiti si Leilani. Napakaganda niya sa magandang katawan at sikat na babae sa Greater Realms. Gayunpaman, hindi interesado si Wotan sa kanya. Wotan, tinawag ni Leilani si Wotan at nagtanong, paano ka nakipagkampi sa 49? Anong klaseng kasunduan ang ginawa mo? Walang itinatago si Wotan sa tanong ni Leilani. Matamlay siyang sumagot, tinulungan ko siya noon at nakuha niya ang mga kayamanan. Ngayong lumitaw ang mga bagong kayamanan, natural na kaming nagtutulungan. Nakangiting nagtanong si Leilani, kailangan mo pa ba ng kakampi? Ang ganda-ganda niya kapag ngumiti. Nagpakita siya ng dalawang hilera ng mapuputing ngipin, at mayroon siyang malabong dimples sa mga sulok ng kanyang bibig. Siya ay lumitaw na kaakit-akit at matamis. Hindi. Tsaka hindi ka qualified. Walang pakialam si Wotan sa dangal ni Leilani. Agad niya itong tinanggihan. Dahil nakipag-alyansa na siya kay James, kung ibang tao ang sumali, kailangang hatiin ang kayamanan sa 3 bahagi. Hindi siya pumayag dito, at hindi rin pumayag si James. Nakatayo sa malapit, nakita ni Winston, Sigmund, at iba pang buhay na nilalang ang eksenang ito at nakasimangot. Bumulong si Sigmund. Iniisip ba ni Leilani na iwanan tayo at sumama kay Wotan at 49? Sabi ni Zephyr, normal lang. Pansamantala lang kaming nagtutulungan. Ngayon, 49 ang maaaring masira ang Pormasayon. Siyempre, ayaw ni Leilani na makasama tayo. Sinulyapan ni Sigmund sina Wotan at Leilani at sinabi sa mahinang boses, kahit ano paman, ang iilan sa atin ay kailangang magtulungan para makarating sa dulo. Nakita rin ng iba pang mga nabubuhay na nilalang ang eksenang ito at nag-uusap sila. Tulad ng para sa mga opinyon ng iba pang mga nabubuhay na nilalang, pinili ni Wotan na huwag pansinin ang lahat ng mga ito. Tumayo siya sa gilid, hinihintay si James na masira ang formation. All this while, sinusundan niya si James, kaya alam niya ang kakayahan ni James. Napakaraming sinaunang guho ang napuntahan nila, at lahat ng mga guho na iyon ay may mga Pormasayon. Gayunpaman, wala sa mga Pormasayon ang naging matigas para kay James. Sinira ni James ang lahat ng ito, at pumasok ang dalawa sa mga sinaunang guho. Araw-araw na na-update ang mga kabanata ng aklat, sumali at manatiling update para sa lahat ng mga update sa aklat. Kahit na hindi nila nakuha ang mga kayamanan, nakakita sila ng ilang elixir na naiwan bago ang sinaunang panahon. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 13 taon ang lumipas sa labas ng kaharian. Sa loob ng 13 taon, sinubukan din ng ilang mga powerhouse na mahusay sa formations na sirain ang formation.
Sa kasamaang palad, ito ay masyadong malalim, at hindi nila ito maintindihan. Kahit na medyo naiintindihan nila ito, hindi nila maabot ang yugto ng pagsira sa porma sayon. Makalipas ang 13 taon, binawi ni James ang pagbuo ng oras. Sa sandaling binawi niya ang pagbuo ng oras, libo-libong mga tingin ang dumapo sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4136. Hindi mabilang na mga tingin ang dumapo kay James. Sila ay kung saan naruroon ang pagbuo ng palasyo ng habag. Bagamat hindi masira ng mga formation masters na nagtipon dito ang formation, naunawaan nila ang ilang sitwasyon sa loob ng formation. Matagal na ang nakalipas, nalaman ng isang formation master ang sirkumstansya ng formation at alam niya na kung saan naroon ang Palace of Compassion. Nagmamadaling nilapitan ni Wotan si James na nakangiti at nagtanong, wala rin namang problema sa pagkakataong ito, di ba? Ngumiti si James at sumagot, anong mga problema ang maaaring magkaroon? Nang sabihin niya iyon, maraming powerhouses ang nagiba-iba ang emosyon. Sa sandaling ito, lahat sila ay gustong makipag-alyansa kay James. Si Leilani, masyadong, ay mas sabik kaysa dati na makipag-alyansa kay James. Hindi niya napigil ang lumapit kay James. Sa isang nakakaakit ng ngiti at isang matamis na boses, siya ay tumawag, 49. Sinulyapan ni James si Leilani at walang pakialam na sinabi, ano ito? Noong una, maganda ang impression ni James kay Leilani dahil tinulungan siya nito noon. Gayunpaman, nang malantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tao at nang makuha niya ang mga kayamanan, nakipaglaban si Leilani sa kanya kasama ang iba pang mga powerhouse. Binago nito ang kanyang impresyon sa kanya. Tinatrato kita ng maayos, tama ba? Nagsalita si Leilani. Sinimulan niyang hikayatin si James sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kasaysayan. Alam niya na makukuha lamang niya ang mga kayamanan ng mahabagin na daan sa pamamagitan ng pagsunod kay James. Ito ang tanging paraan para makalakad siya at mabuhay hanggang sa wakas. Dolly, tumugon si James, maganda ang pakikitungo mo sa akin sa nakaraan at tinulungan mo ako, ngunit sa panahon ng 5-color holy water, nakipaglaban ka sa akin kasama ang iba pang quasi-Acmins. Kung hindi umunlad ang aking pisikal na kapangyarihan at omniscience path, namatay na sana ako sa iyong mga kamay. Nakaramdam ng awkward si Leilani. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, walang mananatiling kaaway magpakailanman. Ayaw nang abalahin ni James si Leilani. May naintindihan ako nung naiintindihan ko yung formation. Papasok ako sa isang closed-door mediation saglit at tingnan kung ang aking cultivation rank ay maaaring umabot sa quasi-acme rank. Pagkasabi noon ni James ay kumandat ang katawan niya at sumulpot sa isang bundok na malayo. Pagkatapos, umupo siya sa isang bato na nakakross ang mga paa sa tuktok ng bundok at naglagay ng time formation sa paligid niya. Samantala, natigilan si Wotan. May naintindihan siya ngunit nagsimula sa saradong pagmumuni-muni nang hindi nakuha ang mga kayamanan. Kumunat ang noo ni Wotan. Ang ibang mga buhay na nilalang ay nakatingin kay James sa malayo. Nakakakilabot na ang kasalukuyang James. Ngayong naintindihan na niya ang isang bagay at sinimulan ang closed-door mediation, kapag nagkaroon na siya ng breakthrough, lalakas siya. Sa oras na iyon, magiging mas mahirap ang pakikitungo sa kanya. Dahil nagsasagawa siya ng closed-door meditation, sabay nating patayin siya ngayon. Oo naman. Pasok ako. Ang mga powerhouse na may sama ng loob sa human race ay nagsimula sa kanilang talakayan. Di nagtagal, naabot nila ang isang pinagkasunduan, at iyon ay upang kunin ang pagkakataon na salakayin at patayin si James, pinatay ang buhay na nilalang ng human race na umaangat. Tila nakita ni Wotan sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga nabubuhay na nilalang na naruroon. Ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw sa hanay ng bundok, kung saan naroon si James, habang ang isang nakasisilaw na espada ay lumitaw sa kanyang kamay. Gamit ang espada sa kanyang kamay, itinutok niya ito sa mga nabubuhay na nilalang sa kanyang harapan at malamig na sinabi, lahat, mangyaring huwag kumilos ng padalos-dalos. Papatayin ko ang sino mang lalapit. Nang makita iyon, lumipad din si Leilani sa kabundukan na malayo at humarap kay Wotan. Nang siya ay lumitaw, ang espada ni Wotan ay nasa kanyang leeg. Kaagad, ipinaliwanag niya, kakampi mo ako.
Ang sinumang umatake sa 49 ay aking kaaway. Nang marinig iyon ay nag-atubili si Wotan. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpa siyang bawiin ang kanyang espada. Kahit tiwala siya sa kakayahan niya, napakaraming quasi-akmin dito. Kung sumiklab ang labanan, makakatakas siya ng hindi nasaktan, ngunit dahil naglilinang si James, hindi siya makakaalis. Kaya lang niyang magbantay hanggang sa mamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4137. Dahil si Leilani ay nasa panig ni Wotan, siya ay isang tulong. Paglingon ni Wotan ay napatingin si Wotan kay James na naka-cross legs at nakakunot ang noo. Bakit kailangan niyang simulan ang kanyang closed-door meditation ngayon? Hindi handang protektahan ni Wotan si James. Gayunpaman, si James lamang ang maaaring masira ang Porma Sion, at si James lamang ang maaaring magdala kay Wotan sa Porma Sion. Para makuha ang mana ng Compassionate Pathmaster, si James lang ang mapoprotektahan ni Wotan. Sa malayo, maraming buhay na nilalang ang nagtipon. Nagpalitan sila ng tingin. Kahit na nagkasundo sila, kasama si Wotan, walang gustong umatake muna. Kaya, walang gumalaw. Sa pagbuo ng oras, nakaupo si James na naka-cross legs. Ilang kakaibang inscription ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ang mga inscription sa pagbuo. Natutunan niya ang ilang simpleng inscription sa labas ng Planet Desolation. Matapos makapasok sa Planet Desolation, sinira niya ang maraming Porma Sion. Ang mas maraming mga Porma Sion na kanyang sinira, mas malalim na naiintindihan niya ang pagbuo ng mga inscription ng Planet Desolation. Mas naiintindihan niya ang formation path. Nilinang ni James ang Chaos Power, at ang saligan ng paglilinang ng Chaos ay upang linangin ang Greater Paths. Ang Formation Path ay isa sa Greater Paths. Samantala, ang pag-unawa ni James sa Greater Paths ay umabot lamang sa 9th Power Macrocosm Ancestral God rank, na nangangahulugang maaari lamang siyang magdeduce ng anumang path sa 9th Power Macrocosm Power. Hindi niya matukoy ang anumang kapangyarihang higit sa 9th Power Macrocosm Power. Gayunpaman, iba na ngayon. Ang kanyang pangunawa sa landas ng pagbubuo ay lumago. Pakiramdam niya ay maaari siyang magkaroon ng isang pambihirang tagumpay at pagbutihin ang landas ng formation sa quasi-acme rank. Magiging mas madaling maunawaan ang iba pang mga path kapag naintindihan niya ang isa. Kung kaya niyang linangin ang formation path patungo sa quasi-acme rank, mas mabilis na maaabot ng iba niyang path ang quasi-acme rank. Sa panahong iyon, kapag ginamit niya ang Chaos Power, ang Chaos Power ay magiging mas malakas. Bago si James, maraming inscription sa pagbuo ang lumitaw. Sila ay dedusang at patuloy na nagbabago. Hindi nagtagal, maraming inscription ang natipon sa paligid niya. Ang mga inscription ay walang katapusang gumagalaw. Hindi mabilang na mga pagbabago ang nangyayari sa maikling sandali. Si James ay nanatiling tahimik sa gitna ng mga pagbabago sa mga inscription sa pagbuo. Sa kabilang banda, gumaganda rin ang kanyang aura. Nililinang ba niya ang formation path? Hindi namin siya maaaring hayaang magpatuloy sa paglilinang. Maraming buhay na nilalang ang nagsalita. Lahat sila gustong patayin si James. Sa kanila, ang ekspresyon ni Winston ang pinakamabigat. Alam ni Winston na nilinang ni James ang Greater Paths. Kapag naabot na ni James ang formation path sa quasi-acme rank, ang iba pa niyang path ay magkakaroon ng breakthrough sa maikling panahon. Nakakatakot para sa isang human race na linangin ang Greater Paths at pumasok sa Acme rank. Sa panahong iyon, kahit si Wotan ay maaaring hindi niya kapareha. Lahat naman, hindi na tayo makapaghintay. Sabay tayong umatake. Naunang tumayo si Winston, at may lumabas na espada sa kamay niya. Ang espada ay naglabas ng isang malakas na sword intent. Itinutok niya ang espada kay Wotan sa kabundukan na malayo. Atake. Gumalaw siya sa sandaling umungal siya. Maraming mga nabubuhay na nilalang na naruroon din ang gustong umatake, ngunit hindi sila nagmadaling umatake. Ngayon, sa pangunguna ni Winston, ang mga buhay na nilalang ay hindi nakapagpigil at sinimulan ang kanilang mga pag-atake. Kaagad, daan-daang mga powerhouse ang umatake ng sabay-sabay. Ikinuyom ni Wotan ang kanyang espada, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4138.
Si James ay nagsasagawa ng closed-door meditation sa pagbuo ng oras. Karamihan sa mga nabubuhay na nilalang na naruroon ay may sama ng loob laban sa lahi ng tao, kaya ayaw nilang bumangon si James. Kung bumangon siya, magiging banta siya sa kanila. Sa pamumuno ni Winston, maraming buhay na nilalang ang sabay-sabay na umatake. Daan-daang powerhouse ang sabay-sabay na umatake, at lahat ng uri ng magic treasure ay lumabas. Papunta sila sa bulubundukin na kinaroroonan ni James. Grabe ang aura nila. Sa isang espada sa kanyang kamay, ang ekspresyon ni Wotan ay napakaseryoso. Sobrang dami niyang problema sa akin, sumpa ni Wotan. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw sa gitna ng hangin. Nagsimula na ring masilaw ang plain sword sa kanyang kamay. Sword field. Eightengal ni Wotan. Ang espada sa kanyang kamay ay patuloy na gumagalaw, at hindi mabilang na sword energies ang lumitaw. Ang mga sword energies na ito ay nagtipon. Agad silang nagkatotoo, at ang tuktok ng bundok ay agad na nilamon ng sword energies. Boom! 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 Lahat ng uri ng kayamanan ay dumaong at nabasag ang sword field. Kahit na ang sword field ay isa sa mga signature skill ni Wotan, gaano man siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang pag-atake ng daan-daang powerhouses. Sabay-sabay, nabasag ang sword field. Hindi napigilan ni Wotan ang napakalakas na kapangyarihan at nauwi sa backlash. Niyanig ng kapangyarihan ang blood energy sa kanyang katawan. Nabigo siyang sugpuin ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan at iluwa ang dugo. Nang makita ni Leilani ang napakaraming powerhouse na sabay-sabay na umaatake, nakaramdam siya ng takot. Ang pamana ng Compassionate Pathmaster ay kaakit-akit. Gayunpaman, ang mana ay hindi mas mahalaga kaysa sa buhay. Kung patuloy siyang tumayo kasama sina Wotan at James, dito siya mamamatay. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, dali-dali siyang pumunta kay Wotan at sinabing, "Hayaan mo akong tulungan ka." Habang nagsasalita siya, may lumabas na espada sa kamay niya. Young millionaire from Cebu City tells how she got rich. Top plastic surgeon, if you have wrinkles, do this before bed. Ang tanging kailangan lang gawin ni Wotan ngayon ay, sa halip na labanan ang mga powerhouse na ito, labanan ang kanilang mga pag-atake at protektahan si James. Muli, nagpakita siya ng malaking kapangyarihan at bumuo ng isang field, na pinoprotektahan ang bulubundukin na kinaroroonan ni James. Nang lumitaw ang espada sa kamay ni Leilani, sinamantala niya ang kawalang ingat ni Wotan at sinaksak siya mula sa likod, na tumagos sa kanyang katawan. Matapos siyang saksakin ay tinamaan niya ng palad ang likod nito. Kahit malakas ang katawan ni Wotan, may sugat sa katawan matapos siyang saksakin. Ang malakas na kapangyarihan ni Leilani ay kumalat sa buong katawan ni Wotan sa pamamagitan ng sugat, na naging dahilan upang siya ay agad na nasugatan. Napakawalanjiya. Eightengal ni Wotan sa galit. Sa sandaling lumingon siya, itinutok niya ang nakasisilaw na espada kay Leilani. Sa kasamaang palad, pagkatapos na magtagumpay si Leilani sa kanyang palihim na pag-atake, agad siyang umiwas. Kaya, nabigo ang pag-atake ni Wotan. Sa tuktok ng bundok, sa pagbuo ng oras, tahimik si James sa mga mahiwagang pagbabago ng mga inscription sa pagbuo. Naramdaman din niya ang matinding labanan na nangyayari sa labas. Pinili niyang isakatuparan ang kanyang closed-door meditation dito dahil gusto niyang makita kung paprotektahan siya ni Wotan ng buong lakas kapag siya ay nagninilay ngayon, naabot na niya ang kanyang layunin. Ang mga inscription ng pagbuo sa kanyang harapan at ang pagbuo ng oras sa kanyang paligid ay agad na naglaho. Sabay-sabay siyang tumayo at pumasok sa 7th stage omniscience path. Habang kumikislap ang kanyang katawan, humarap siya kay Wotan. Tara na. Hatek-hatek si Wotan, binuksan ni James ang space path at ang kanilang mga katawan ay nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw sila bago ang sirang porma sayon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4139. Sa isang alon ng mga kamay, ilang mga inscription ng porma sayon ang lumitaw sa mga kamay ni James. Ang mga inscription ng porma sayon ay pumasok sa porma sayon at agad na nag-crack ang porma sayon. Dinala ni James si Wotan sa porma sayon sa pamamagitan ng bitek at nawala sa hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang. Sa sandaling dinala ni James si Wotan sa sirang porma sayon, nawala ang bitek ng sirang porma sayon.
Maraming powerhouses ang nagmadali. Nang makita nilang pumasok sa formation sina James at Wotan, nagalit sila. Darn! How kasuklam-suklam! Ngayong pumasok na sila sa Porma Sion, kung nakuha nila ang mana ng Compassionate Pathmaster, ang kanilang mga kakayahan ay bubuti. Kung ang 49 ay magsagawa ng closed-door meditation doon at magkaroon ng isang pambihirang tagumpay, lahat tayo ay mamamatay kapag siya ay lumabas. Bilisan mo at mag-isip ng paraan. Sino ang makakasira sa formation? Ang daming formation masters dito. Wala kahit isa sa kanila ang makakasira sa Porma Sion. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Umiling ang mga magagaling sa Porma Sion. Masyadong malalim ang mga Porma Sion sa lugar na ito. Ang lahat ng mga Porma Sion dito ay sinaunang Magic Circle. Hindi maintindihan ng mga nabubuhay na nilalang ang prinsipyo sa likod ng mga Porma Sion. Ang mga buhay na nilalang sa labas ng Porma Sion ay balisa. Alam nilang kapag hindi nila napatay sina James at Wotan, mamamatay sila kapag lumabas ang dalawa. Sa sirang Porma Sion, sumulpot si James sa paanan ng isang bundok matapos makapasok sa sirang Porma Sion. Binitawan si Wotan, nagtanong si James, ayos ka lang ba? May dugo pa rin sa mga sulok ng bibig ni Wotan. Umiling siya at sumagot, oo naman. Minor injury lang naman. Si Leilani ay naglunsad ng isang palihim na pag-atake sa kanya, at ang espada ay tumagos sa kanyang katawan. Bukod pa riyan, hinampos siya ni Leilani gamit ang kanyang palad. Matindi ang mga sugat sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa kanyang kultibasyon na ranggo, hanggat ang kaluluwa ay umiiral pa, ang anumang pinsala ay menor de edad na pinsala sa kanya. Nakaupo na nakakros ang mga paa sa lupa, ginamit ni Wotan ang kanyang kapangyarihan para gamutin ang kanyang mga sugat. Pagtingin kay James na nakatayo sa tabi niya, walang magawang nagtanong si Wotan, sinusubukan mo ba ako? Kung hindi kita pinrotektahan, mag-isa ka bang pumasok sa formation? Sa gilid, umupo si James sa isang bato at walang pakialam na tumugon, Planet Desolation has been sealed by a formation. Walang buhay na nilalang ang makaalis sa lugar. Isang tao lang ang makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Kahit na ang mga tao ay bumuo ng isang pansamantalang alyansa, magkakaroon ng labanan sa huli. Natahimik si Wotan. Pagkatapos, nagtanong siya, hindi mo ba naintindihan ang mga Porma Sion ng Planet Desolation? Kung masisira mo itong mga sirang Porma Sion, hindi mo ba masisira ang buong Porma Sion ng Planet Desolation? Umiling si James at sumagot, ang mga Porma Sion sa mga guho ng Planet Desolation ay mga sirang Porma Sion, habang ang Porma Sion na bumabalot sa Planet Desolation ay isang buong Porma Sion. Ito ay isang napakalalim at nakakatakot na Porma Sion. Isang akmin lang ang makakasira nito. Sa aking kasalukuyang cultivation base at mga tagumpay ng formation path, hindi ko masisira ang formation. Walang tiwala si James sa pagsira sa pagbuo ng Planet Desolation. Gayunpaman, wala lang siyang tiwala ngayon. Maaaring magkaroon siya ng pagkakataong masira ang Porma Sion habang tumaas ang kanyang pangunawa sa mga Porma Sion ng Planet Desolation. Gayunpaman, napakaaga pa para pag-usapan ito. Ang pagbuo ng Planet Desolation ay patuloy na lumiliit. Maaaring tumagal ng milyon-milyong taon bago lumiit hanggang sa gitnang rehiyon ng Desolate Grand Canyon. Kung si James ay hindi nagsagawa ng closed-door meditation, ang milyon-milyong taon ay isang mahabang panahon. Sige, pag-usapan natin ito sa susunod. Kung maglalaban tayo balang araw, hindi ako magpipigil. Pagkasabi nito, naupo si Wotan na nakakros ang mga paa upang gamutin ang kanyang mga sugat at hindi na nagpatuloy sa pagsasalita. Samantala, napatingin si James kay Wotan. Matagal nang kasama ni James si Wotan, ngunit wala siyang alam tungkol sa huli. Ang alam lang niya ay nasa top 10 si Wotan sa Chaos Gold rank. Aside from that, wala siyang alam. Ni hindi niya alam kung anong lahi si Wotan. Naramdaman ni James na si Wotan ay puno ng misteryo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinanong ni James si Wotan, siya nga pala, sinabi mo na may utang na loob ang iyong lola sa isang mas matandang henerasyon ng human race. Sino ang iyong apo sa tuhod? Sino ang human race? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4140. Napatingin si Wotan kay James. Wala siyang masabi bilang sagot sa tanong ni James.
Dahil hindi sumagot si Wotan, hindi na nagtanong pa si James. Nilinggan niya ang bulubundukin sa likuran niya. Medyo malaki ang bulubundukin. Sinakop nito ang ilang light years. Ang tuktok ng bundok ay nasa langit. Mula sa malayo, makikita ang ilang piraso ng arkitektura sa tuktok ng bundok. Bukod pa rito, iba ang lugar na ito sa labas ng kaharian. Ang enerhiya ng planet desolation ng langit at lupa ay naubos, ngunit ang enerhiya dito ay makapal. Katumbas ito ng ilang makapangyarihang mga banal na lugar sa Greater Realms. Bukod doon, nakita rin ni James na may taniman sa espiritual na bundok. Maraming pambihirang Empyrean herb, kabilang ang Ancestral Rank Elixir, Macrocosm Rank Elixir, at kahit ilang bihirang Acme Rank Elixir, ang nasa plantasyon. Ang mga elixir na ito ay isa ng malaking kapalaran. Sinulyapan si Wotan, na nagpapagaling pa, hindi siya tinawag ni James. Sa halip, tumungo siya sa espiritual na bundok sa unahan kung saan naroon ang taniman. Humakbang siya at nakarating malapit sa taniman. Nang makita niya iyon, hindi pinansin ni Wotan ang mga sugat sa kanyang katawan at hindi na niya ginagamot ang kanyang mga sugat. Agad siyang tumayo at sinundan si James, na tumabi sa huli. Malaki ang plantasyon sa unahan. Sa plantasyon, mayroong hindi mabilang na Empyrean herbs. Mayroon ding ilang mga puno ng prutas. Isang beses lang nascan ni Wotan ang taniman at alam niyang walang silbi sa kanya ang mga bagay dito. Kahit na may mga bihirang Empyrean herbs, wala silang silbi sa kanya dahil masyadong mataas ang kanyang cultivation rank. Lahat sila sayo. Magnanimously, sinabi ni Wotan, ang mga bagay sa plantasyon ay sa iyo lahat. Dolly, James responded, pinili mong isuko ang mga bagay dito. Wala itong kinalaman sa akin. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa taniman. Habang winawagayway niya ang kanyang mga kamay, isang malakas na kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang mga palad, at lahat ng Empyrean herbs sa plantasyon ay itinago sa kanyang imbakan. Dahil nilinang niya ang Omniscience Path, kailangan niya ng maraming Empyrean herbs. Gaano man karami ang naroon, kaya niyang panatilihin ang mga ito. Matapos itago ang lahat ng Empyrean herbs, masaya siyang lumabas ng taniman. Pagharap kay Wotan, ngumiti si James at sinabi, ang palasyo sa unahan natin ay dapat ang palasyo ng habag. Tara na at tingnan natin. Tumango si Wotan. Lumakad ang dalawa pasulong at humarap sa palasyo sa tuktok ng espiritual na bundok. Itim ang palasyo. Sa itim na pasukan, ang mga sinaunang salita, Palace of Compassion, ay hinukit dito. Phew! Huminga ng malalim, sinabi ni Wotan, sa wakas ay nakarating na tayo sa palasyo ng habag. Nang makarating sa pasukan ng palasyo, itinulak ni James ang pinto. Creak! Dahan-daang bumukas ang pinto ng palasyo na matagal nang hindi nabubuksan. Sabay na pumasok sa palasyo sina James at Wotan. Ang pangunahing bulwagan ay malawak at walang laman. Sa gilid, may pinto. Naglakad si James patungo sa pinto at binuksan ito, pagdating sa likod bahay ng main hall. Sa likod bahay, maraming silid. Bawat pinto para sa bawat silid ay may mga inukit na sinaunang salita. May isang elixir room at isang cultivation room. Sa gitna ng likod bahay, mayroon ding isang tore. Sa pintuan ng tore, ang mga inukit ng mga sinaunang salita ay nakasulat, lihim na aklatan. Naglakad sina James at Wotan papunta sa silid ng aklatan. Itinulak ng dalawa ang pinto at sabay na pumasok. Pagkatapos, tumungo sila sa pinakamataas na palapag. Hindi nagtagal, lumitaw sila sa ikasyam na palapag ng silid aklatan, na siyang pinakamataas na palapag. Medyo malaki ang espasyo sa pinakamataas na palapag. Ito ay higit sa 3,000 metro kwadrado, ngunit ito ay walang laman. Mayroon lamang isang bola ng puting liwanag sa gitna. Siyam. Hindi na kinailangang isipin ni na James at Wotan upang malaman na ang liwanag ay naiwan ng mahabaging daan na guro. Dahil ito ay itinago sa huling palapag ng silid aklatan, tiyak na ito ay isang kamangha-manghang sikretong supernatural art.